Isang malakas na sigaw ang bumasag sa abalang katahimikan ng lobby ng Monte Carlos Prime Holdings. Sinundan iyon ng isang malabog na kalabog na tigilan ng lahat. Ang mga empleyadong naglalakad ay napahinto. Ang mga nag-uusap ay natahimik. Lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon, sa gitna ng makintab na sahig, kung saan nakasalampak ngayon si Frida de Villa. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang nagulo. Napatiimbagang si Hans, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga sentido, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa matinding pagkaini. Ito na naman, isa na namang eksena. Sa lahat ng lugar, sa lobby pa talaga ng kumpanya niya, sa harap ng daan-daang empleyado. Frida, mabilis siyang lumapit. Hindi iniinda ang mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsisimula ng umugong na parang mga bubuyog. Okay ka lang ba? Tanong niya, sa boses na pilit niyang ginawang kalmado at puno ng pag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Hans, ang sakit. Daing ni Frida at kitang-kita sa mukha nito ang pagkukunwaring sakit na mas malala pa sa totoong naramdaman. Ang dulas ng sahig, basang-basa. Itinayo niya ito. Habang ginagawa yon, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng masisisi at doon niya nakita. Isang janitor's cart sa di kalayuan, isang natumbang wet floor sign at isang babaeng nakayuko, nakasuot ng asul na uniforme, may hawak na mop. Automatikong lumipat doon ang kanyang galit. Isang perpektong target para sa kanyang frustrasyon. Nilapitan niya ang babae. Hindi niya ito tiningnan sa mukha. Ang tingin niya ay nasa nameplate nito. Isabel. Anong klaseng pagtatrabaho ito? Malamig at walang emosyong tanong niya. Bawat salita ay tumatagos, sapat na para marinig ng lahat ng nasa paligid. Hindi umimik ang babae. Lalo lang itong napayuko. Hindi mo ba nakikita ang perwisyong idinulot mo? Pagpapatuloy niya. Dahil sa kapabayaan mo, nasaktan ang fiancé ko. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Ang banta ay lumabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap. Isang bagay na sanay na siyang gawin. Naramdaman niya ang paghawak ni Frida sa kanyang braso. Hans, tama na. Huwag mo na siyang pagalitan. Ang boses ni Frida ay malambing, puno ng pagkukunwaring awa, na para bang isa siyang anghel na tagapagtanggol ng mga naaapi. Lalo lang iyong ikinainis ni Hans. Alam niya ang larong ito. Alam niya na ang lahat ng ito, ang pagkakadulas, ang mga daing, ang pag-awa sa babae, ay parte ng isang palabas para sa mga manonood nila. Hindi niya pinansin si Frida. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa babaeng halos magkandara pa na sa pagpulot ng mop. Sumagot ka, mariin niyang utos. Sorry sir. Hindi na po mauulit. Halos pabulong na sagot nito. Ang boses ay nanginginig. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Saglit lang, pero sapat na para makita niya ang mga mata nito. Walang luha, walang galit. Tanging isang malalim at nakakabinging pagtanggap sa sitwasyon. Isang bagay sa mga matang iyon, ang bahagyang kumurot sa kanya, isang damdaming hindi niya pinansin. Siguraduhin mo lang, sabi niya bago tuluyang tumalikod. Inakay niya si Frida palayo, habang ang mga bulungan ng mga empleyado ay parang hangin na sumusunod sa kanilang likuran. Grabe talaga si Sir Hans, nakakatakot. Kawawa naman yung janitor. Bagay lang sa kanya. Fiancé ni Sir yung napahamak niya. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Sanay na siya. Ang buong buhay niya ay isang malaking entablado. Pagdating sa opisina niya, agad na binitiwan ni Frida ang kanyang braso. Nawala ang malambing na ekspresyon sa mukha nito at napalitan ng pagkasawa. Ayos ba ang pag-arte ko? Tanong nito habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Parang totoo. Walang ganang sagot ni Hans habang iniluluwag ang kanyang necktie.
Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo Montecarlos, ang dating hari ng imperyong ngayon, ay pinamamahalaan niya. Hans, magaling ang ginawa mo kanina, sabi nito. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. You handled the situation well. You showed them that you protect what is yours. Hindi umimik si Hans. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ang what is yours ay hindi lang si Frida, kundi ang reputasyon ng pamilya. Make sure that janitor gets a final warning. Dagdag pa ng ama niya. We can't have incompetence in this building. The wedding is in 2 months. Everything must be perfect. Napapikit si Hans. Ang kasal. Ang sumpa ng buhay niya. Dad, can we not talk about this now? Kailan pa natin pag-uusapan? Kapag huli na ang lahat. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Huwag mong kalimutan ang nangyari sa kuya mo, Hans. Pinili niya ang sarili niyang landas. At anong nangyari? Iniwan niya tayong lahat. Huwag kang gagaya sa kanya. Ang pamilya at ang kumpanya ang dapat na unahin. Isang lumang sugat ang muling kumirot sa puso ni Hans, ang kanyang kapatid. Ang dahilan kung bakit siya ngayon ang nakaupo sa silyang ito, nakatali sa isang babaeng hindi niya mahal. Wala na siyang nagawa, kundi tumango. Opo, Dad. Lumabas ang kanyang ama at naiwan silang muli ni Frida. Ngunit ang atensyon ni Hans ay wala na roon. Ang isip niya ay lumilipad, paikot-ikot sa hawlang gawa, sa ginto, na kinabibilangan niya. Gabi na, tahimik at madilim na ang buong gusali. Bumalik si Hans sa opisina dahil may naiwan siyang importanteng dokumento. Habang naglalakad siya sa malawak at walang taong lobby, isang maliit na ilaw ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nagmumula iyon sa isang cellphone. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon, sa isang bench na nakatago sa gilid, nakaupo ang babaeng napagalitan niya kaninang umaga. Si Isabel. Naka-earphones ito. Ang mga mata ay tutok na tutok sa screen ng luma nitong cellphone. Inaasahan ni Hans na isang teleserye o video sa social media ang pinapanood nito. Ngunit nang mas lumapit pa siya, halos mapatigil siya sa paghinga. Hindi yun teleserye, isang online lecture. Malinaw niyang nabasa ang pamagat sa screen. Advanced Strategies in Corporate Mergers and Acquisitions. Natigilan si Hans. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang babaeng may hawak na mop kaninang umaga. Ang babaeng tinawag niyang pabaya at walang kakayahan ay tahimik na nanonood ng isang lecture tungkol sa isang paksang kahit ang mga junior executive niya ay nahihirapang intindihin. Sino ba talaga ang babaeng ito? Pababa na ang araw nang matapos ang shift ni Isabel. Ang pagod ay gumuguhit sa bawat himay ng kanyang katawan habang nakipagsiksikan siya sa loob ng bus pauwi. Ang bawat pagyanig ng sasakyan ay parang suntok sa kanyang kalamnan, ngunit mas matindi ang kirot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga salita ni Sir Hans kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Napapikit siya ng mariin. Hindi pwede. Higit kanino man, siya ang hindi pwedeng mawalan ng trabaho. Pagdating niya sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, isang pamilyar na tanawin ang kanyang naabutan. Nakaupo sa isang lumang silyang tumba ang kanyang ina, si Aling Elena, na tulala at nakatingin sa kawalan. Mula nang bumagsak ang kanilang negosyo at pumanaw ang kanyang ama, tila isinara na rin ng kanyang ina ang pinto sa kasalukuyan. Nay, nandito na po ako, malambing na bati ni Isabel. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok nito. Walang naging tugon. Ngunit sa paghawak niya sa kamay nito, bahagyang gumalaw ang mga daliri ng ina, isang maliit na senyales na sapat na para kay Isabel. Ipinaghanda niya ito ng hapunan, isang mainit na lugaw na maingat niyang sinubuan sa ina. Nay, konting tiis na lang po, bulong niya, kahit alam niyang marahil ay hindi siya naiintindihan nito.
Babawiin natin ang lahat. Pangako po. Pagkatapos patulugin ng ina, pumasok si Isabel sa kanyang kwarto. Isang maliit na espasyo na sapat lang para sa isang lumang papag at isang aparador. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang lumang baul na kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang damit, naroon ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang diploma, nakarolyo at tinalian ng pulang ribbon. Maingat niya itong kinalas. Isabel Reyes, Bachelor of Science in Business Administration, cum laude. Hinaplos niya ang kanyang pangalan. Isang patunay ng kanyang mga pangarap. Isang alaala ng buhay na sana ay para sa kanya. Bigla, naaalala niya ang kanyang ama. Isang masayang alaala. Nakaupo siya sa kandungan nito sa loob ng kanilang dating opisina. "Tandaan mo, anak," sabi ng kanyang ama habang iginuguhit ang isang flowchart sa isang whiteboard. Sa mundo ng negosyo, numero ang nagsasalita. Pero ang puso ng bawat tagumpay ay integridad. Hinding-hindi ka malulugi kung ang puhunan mo ay katapatan. Ang mga salitang yon ay parang sariwang hangin sa kanyang isipan. Pero kasunod niyon ay ang masakit na alaala ng pagbagsak nila. Ang mga taong dating tinulungan ng ama niya ay bigla na lang silang tinalikuran. Ang mga bangko na dati ay nagtitiwala sa kanila ay biglang nagsara ng pinto. Hanggang sa isang araw, bumigay na lang ang puso ng kanyang ama. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kinabukasan, habang nililinis niya ang executive boardroom, narinig niya ang pag-uusap ng ilang matataas na opisyal. Pinag-uusapan nila ang isang malaking acquisition, ang AGV Corporation. "The numbers look good. It's a definite go. Sir Hans will surely approve this," sabi ng isa. Napahinto si Isabel sa pagpupunas. Mula sa kanyang kinatatayuan, bahagya niyang nasilip ang mga dokumento sa mesa. Mga projection, mga graph, mga numero, mga bagay na minsan ay naging mundo niya. At sa isang sulyap, kahit mula sa malayo, may napansin siyang mali. Mali. Mali ang pagtingin nila sa cash flow projection, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Hindi nila isinama ang potential liabilities mula sa mga pending na kaso ng AGV. It's a trap. Naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na magsalita, na ituro ang pagkakamali. Pero sino siya para gawin iyon? Isa lang siyang hamak na janitor. Ang babaeng sinigawan kahapon sa harap ng lahat. Napayuko na lang siya at nagpatuloy sa paglilinis. Dala-dala ang bigat ng kaalamang hindi niya masabi. Habang naglilinis siya malapit sa lounge, isang pamilyar na boses ng babae ang kanyang narinig. May kausap sa cellphone. Boses na may halong pagmamataas. "Yes, Mom. The plan worked perfectly. That stupid janitor learned her lesson. Hindi na siguro siya titingin-tingin kung saan-saan. Hans had to defend me, of course. He knows his duty. Magiging maayos ang lahat." Natigilan si Isabel. Siya ang pinag-uusapan nila. So plinano pala ang lahat ng yon. Ang puso niya ay tila piniga. Gabi. Oras na para linisin ang opisina ng CEO. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa pag-aalala. Tahimik at walang tao. Tanging ang ilaw sa kanyang cart ang nagsisilbing liwanag. Nasa mesa ni Sir Hans ang report tungkol sa AGV. Ang mismong report na nakita niya kanina. Sa pagod at sa dami ng iniisip, hindi niya namalayan na bahagyang tumagilid ang tasa ng kapeng dala niya para sa sarili. Isang patak. 2. Hanggang sa naitabig niya ito. Natapon ang kape sa isang pahina ng report. Naku! Halos mapasigaw siya sa takot. Mabilis niyang kinuha ang basahan at sinubukang punasan ang mantsa. Ngunit huli na. Bakat na ang kape sa papel. Tiyak na matatanggal na siya sa trabaho. Ngunit habang pinupunasan niya ang papel, ang kanyang mga mata ay napako sa mga numerong nabasa. Malinaw na malinaw sa ilalim ng ilaw ang pagkakamaling nakita niya kanina. Isang pagkakamali
na maaaring ikalugi ng kumpanya ng milyon-milyon. Natigilan siya. Nasa harap niya ang isang dilema. Hahayaan na lang ba niya o gagawa siya ng paraan? Naalala niya ang kanyang ama. Integridad. Hindi niya kayang manahimik. Nanginginig ang kamay. Nakinuha niya ang isang ballpen mula sa pen holder sa mesa. Sa gilid ng pahinang namantsahan ng kape, sa isang maliit na espasyo, nagsulat siya ng isang maikling nota. Walang pangalan, walang pirma. Ingat sa AGV, suriing muli ang mga numero. Pagkatapos isulat iyon, tila siya natauhan, nataranta siya. Ano itong ginawa niya? Dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at halos patakbong lumabas ng opisina, iniwan ng report na may mantsa ng kape at isang misteryosong babala. Maaga palang kinabukasan, nasa opisina na si Hans. Ang insidente kahapon sa lobby ay kumalat na sa buong kumpanya at kailangan niyang ipakita na ang lahat ay business as usual. Ang pinakamahalagang agenda niya para sa araw na yon, ang pinal na pag-apruba sa pagbili ng AGV Corporation. Isang deal na magpapatibay sa dominasyon ng Monte Carlo Prime Holdings sa industriya. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at kinuha ang folder ng AGV report. Ito na yon. Isang pirma na lang ang kailangan. Ngunit sa pagbuklat niya nito, bumungad sa kanya ang isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Isang malaking, tuyo at pangit na mantsa ng kape. Nasa pinakaimportanteng pahina pa, ang Summary of Financials. Napakuyom ang kanyang kamao. Sino ang may gawa nito? Halos isigaw niya sa intercom na nakakonekta sa kanyang sekretarya. Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, alam na niya kung sino ang dapat sisihin. Ang janitor, ang babaeng iyon na naman. Sa sobrang inis, akma na sana niyang itatapon ang buong folder nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa gilid ng mantsa, may maliit na sulat kamay. Isang maikling pangungusap na nakasulat sa asul na tinta. Ingat sa AGV, suriing muli ang mga numero. Napakunot ang noo ni Hans. Isang biro ba ito? Isang walang kwentang pangahas na empleyado? Ngunit sa halip na itapon, may kung anong nagudyok sa kanya na titigan ang mga salitang iyon. Isang babala. Isang napaka-espesipikong babala. Dahil sa pagdududa, binuksan niya ang kanyang computer, pinuntahan niya ang digital copy ng report at inihambing sa nakasulat sa papel. Parehong-pareho. Walang mali. Ano bang kalokohan ito? Naisip niya. Ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Suriing muli ang mga numero. Sinunod niya ang utos ng misteryosong sulat. Hindi ang mga numero sa report, kundi ang raw data na galing sa AGV. Nag-cross-reference siya sa mga public records, sa mga business journals, mga bagay na hindi ginagawa ng kanyang team dahil sa sobrang pagtitiwala sa ibinigay na datos. At doon niya nakita, nakatago sa ilalim ng miscellaneous expenses ay isang serye ng mga legal fees. Hinanap niya ang mga ito online, mga pending na kaso, malalaking kaso na kung matalo ang AGV, babagsak ang halaga nito ng halos 60%. Isang impormasyong sadyang itinago sa kanila. Isang financial trap. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng malamig na pagkabigla. Pagkatapos ay isang alon ng pagtataka. Ang sulat na ito, ang babalang ito, ay genggang na iligtas ang kumpanya sa isang multimilyong pagkakamali. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino? Agad niyang tinawagan ng security department. I-pull up ninyo ang CCTV footage sa office ko kagabi. I-send nyo sa akin. Ngayon na. Ilang minuto lang, nasa screen na niya ang video. Nakita niya ang pagpasok ni Isabel. Tulak-tulak ang kanyang cart. Nakita niya ang aksidenteng pagkatapon ng kape. Nakita niya ang panik sa mukha nito. Malinaw na aksidente ang lahat. Ngunit ang sumunod na eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya itong napatitig sa report.
Ang mga mata nito ay hindi gumagalaw, tila binabasa at sinusuri ang bawat numero. Pagkatapos, ang pag-aalinlangan sa mukha nito, ang internal na debate, hanggang sa kinuha nito ang ballpen at mabilis na nagsulat. Nanlamig si Hans. Hindi ito tsamba. Hindi ito narinig lang kung saan. Alam ng babaeng ito kung ano ang tinitingnan niya. Buong araw, hindi na niya inisip ang AGV. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng naglilinis ng sahig sa labas ng kanyang opisina. Pinanood niya ito mula sa kanyang bintana. Ang bawat kilos nito, simple at paulit-ulit. Walang sino mang mag-aakala na sa likod ng unipormeng iyon ay may nagtatagong isang matalas na isipan. Hindi na siya nakatiis. Kailangan niyang malaman. Hapon na. Natsyempuhan niya itong nag-iisa sa isang hallway malapit sa fire exit. Tahimik siyang lumapit mula sa likuran. Isabel. Napatalon ito sa gulat at muntik nang mabitawan ng walis. Nang makita siya nito, namutla ito at agad na napayuko, tila naghihintay ng parusa. Sa Sir Hans. Walang emosyon niyang inilabas ang papel na may mantsa ng kape. Ipaliwanag mo ito. Nanginginig ang mga kamay nito. Sorry po, sir. Aksidente po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ang mantsa. Putol niya sa sinasabi nito. Itinuro niya ang sulat. Ito. Paano mo nalaman? Mas lalong natakot ang itsura nito. Ano po? Narinig ko lang po sa mga executive na nag-uusap na baka may problema daw po sa AGV. Isang halatang pagsisinungaling. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Nakita niya ang talino roon na pilit itinatago sa ilalim ng takot. Alam niyang nagsisinungaling ito at ang katotohanan iyon ay mas lalong nakaintriga sa kanya. Hindi niya ito pipilitin. Hindi pa ngayon. Gagamit siya ng ibang paraan. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa isang boses na malamig at pinal. Simula bukas, sabi niya habang nakatitig pa rin sa mga mata nito. Hindi mo na kailangang linisin ang opisina ko. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Isabel. Ang kaunting kulay sa mukha nito ay tuluyang nawala. Ang pag-asa ay napalitan ng absolutong pagkatalo. Inakala nitong tinatanggal na niya ito sa trabaho. Hindi kumurap si Hans. Hinayaan niya itong maniwala sa gusto nitong paniwalaan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang babaeng tulala at wasak ang puso sa gitna ng tahimik na hallway. Hindi dinalaw ng antok si Isabel ng gabing iyon. Ang mga salita ni Sir Hansen ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi mo na kailangang linisin ang opisina ko. Tapos na. Ito na ang katapusan. Paano niya sasabihin sa kanyang ina? Saan siya kukuha ng ipambibili ng gamot at pambayad sa upa? Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unti siyang nilulunod. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang naglalakad papunta sa kanyang bitayan. Hinihintay na lang niya ang tawag mula sa HR, ang formal na pagtanggal sa kanya. Ngunit sa halip na HR, ang kanyang supervisor ang lumapit sa kanya, may hawak na papel at kunot ang noo. Isabel, sabi nito, tila naguguluhan din. May bagong utos galing sa taas. Mula ngayon, hindi ka na naka-assign sa lobby. Ang lilinisin mo na lang ay ang buong executive floor. Ang opisina ni Sir Hans, ang boardroom, at ang lounge. Ikaw lang. Maliwanag. Natulala si Isabel. Po? Ako lang po. Oo. Ikaw lang. Ewan ko ba? Huwag ka ng maraming tanong. Sundin mo na lang. Mas gumaan pa nga ang trabaho mo. Sabi ng supervisor bago siya tinalikuran. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay naghahalo-halo sa pagkalito. At isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi siya tinanggal. Pero bakit? Anong ibig sabihin nito? Nang gabing iyon,
Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang pinto ng opisina ni Sir Hans. Iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito simpleng paglilinis lang. Tila may ibang kahulugan na nakatago sa likod ng lahat. Naabutan niya itong nakaupo pa rin sa kanyang mesa, seryosong nakatitig sa laptop. Hindi ito nag-angat ng tingin. Magsimula ka na. Utos nito, ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati. Tahimik na sinimulan ni Isabel ang kanyang gawain. Nagwalis, nagmop, nagpunas ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa lalaking seryoso sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng nakakabinging katahimikan, bigla itong nagsalita. "Anong sa tingin mo dito?" tanong nito, habang nakaturo sa isang graph sa kanyang screen. Hindi ito nakatingin sa kanya, na parabang ang kausap nito ay ang hangin. Nag-aalangang lumapit si Isabel. "Pause, sir." Sabi ko, "Anong sa tingin mo? Kung ikaw ang isang ordinaryong mamimili, maiintindihan mo ba ang chart na to?" Tiningnan ni Isabel ang chart, isang sales projection. "Masyado pong magulo, sir. Maraming numero pero hindi malinaw ang mensahe. Siguro po mas maganda kung gagamit na lang ng mas simpleng bar graph para ipakita ang pagtaas at pagbaba." Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang pag-type nito sa keyboard. Nang muli siyang sumulyap, nakita niyang binago nito ang chart. Isang bar graph. Hindi na muli nagsalita si Sir Hans ng gabing iyon. Ngunit bago umalis si Isabel, may iniwan itong isang folder sa ibabaw ng basurahan. "Pakitapon," sabi nito. Nang kunin ni Isabel ang folder, naramdaman niyang may laman pa ito. At sa ibabaw, may nakadikit na maliit na sticky note. Isang tanong lang ang nakasulat. Weakness? Kinabukasan, bago siya pumasok, nag-iwan siya ng isa ring sticky note sa ibabaw ng mesa nito, sa ilalim ng paperweight. Isang salita lang ang sagot niya, distribution. At iyon ang naging simula ng kanilang lihim na usapan. Gabi-gabi, mag-iiwan ito ng isang problema, isang tanong, o isang report sa isang lugar na madali niyang makikita. At kinabukasan, mag-iiwan siya ng isang maikling sagot, isang mungkahi, isang solusyon. Ang mga maliliit na papel na yon ang naging kanilang wika. Sa mga gabing iyon, nakaramdam si Isabel ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang saya na ginagamit ang kanyang isip. Ang kilig na may isang taong nakikita ang halaga niya kahit pa sa paraang patago. Si Sir Hans, ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ay nagtitiwala sa kanyang opinyon. Isang gabi, may bago siyang naabutan sa mesa nito. Isang libro, makapal at bago. Ang pamagat, Principles of Corporate Leadership. Walang sticky note, walang kahit anong sulat. Nakapatong lang doon na parang naghihintay sa kanya. "Para sa akin ba to?" tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang libro. Naramdaman niya ang kinis ng pabalat, naamoy ang bango ng mga bagong pahina. Isang simpleng bagay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang pagkilala. Isang pagkilala sa kung sino talaga siya, at hindi lang sa kung ano ang suot niyang uniforme. Biglang bumukas ang pinto. "Hans, darling, are you still here?" Si Frida, parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel. Agad niyang binitiwan ng libro at umatras, bumalik sa anino. Nakita ni Hans ang pagdating ni Frida at sa isang iglap, ang CEO na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mga sulat ay naglaho. Bumalik ang malamig at dominanteng si Hans Montecarlos. "Anong ginagawa mo pa rito?" Malamig na tanong nito kay Isabel. Hindi man lang ito tinitingnan. "Tapusin mo na yan at umalis ka na." Naramdaman ni Isabel ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Tumango lang siya at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit. "Sino yon?" narinig niyang tanong ni Frida. "Wala, janitor lang," sagot ni Hans. Habang papalabas ng pinto, sumulyap siya pabalik. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Hans at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pagsisisi,
O baka guni-guni niya lang? Naglakad siya palayo. Ang isip ay gulong-gulo. Isang katulong sa araw, isang tagapayo sa gabi. Hanggang kailan niya kayang gampanan ang dalawang magkaibang papel na ito? Hindi niya alam. Sa loob ng opisinang kanyang nilisan, naiwan si Frida na may pagdududa sa kanyang mga mata. May kakaiba sa hangin, may hindi tama. Nang makaalis si Hans, bumalik si Frida sa opisina. May kinapa siya mula sa kanyang mamahaling bag. Isang bagay na napakaliit, halos kasing laki lang ng butil ng bigas. Maingat siyang yumuko. Sa ilalim ng malaking mesa ni Hans, sa isang lugar na hindi makikita, idinikit niya ang maliit na listening device. Ngumiti siya ng may pananabik. Ngayon, bulong niya sa sarili, malalaman ko ang lahat ng sikreto mo, Hans Montecarlos. Sa loob ng isang linggo, naging perpektong recording device ang maliit na bog na ikinabit ni Frida. At sa loob ng isang linggo, wala siyang narinig kundi ang tunog ng keyboard, mga business calls, at ang nakakabagot na katahimikan. Wala. Walang kwenta. Inis na sabi niya sa kanyang ina sa telepono. I think I was just being paranoid, Mom. Hans is just busy. That janitor is nothing. Patience, Frida. Sagot ng kanyang ina. Si Senyora Beatrice de Villa sa malamig at kalkuladong boses. Ang isang magaling na mangangaso ay marunong maghintay. At nagbunga ang kanyang paghihintay. Isang gabi, sa wakas, may bago siyang narinig. Narinig niya ang boses ni Hans. Anong masasabi mo sa initial proposal ng M&A team para sa new venture sa logistics? Sumunod ang isang mahinang boses ng babae. Masyadong agresibo ang timeline, sir, at kulang sa contingency plan. Boses ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Frida habang nakikinig. So, tama ang hinala niya. Hindi lang naglilinis ang babaeng iyon. Ilang gabi pa niya pinakinggan ang kanilang mga usapan. Mula sa mga simpleng opinyon, naging mga detalyadong diskusyon. Mula sa mga graph, naging mga komplikadong business models. This is insane! Bulong ni Frida sa sarili. Paanong ang isang hamak na janitor ay nakakasabay sa utak ni Hans? Dito na pumasok ang kanyang ina. Gamit ang kanilang pera at koneksyon, ipina-background check nila si Isabel Reyes. At ang natuklasan nila ay mas nakakagulat pa sa kanilang inaasahan. Ang litrato ng diploma, ang pangalan ng kanilang lumang kumpanya, Reyes Logistics, ang kwento ng pagbagsak nito. Reyes? Bulong ni Beatrice sa sarili habang tinitingnan ang report ng private investigator. Pamilyar ang pangalang yan at bigla naalala niya. Isang maliit na kumpanya na minsan nilang sinagasaan at tinapakan para makuha ang isang malaking kontrata. Ang kontratang nagligtas sa De Villa Empire mula sa bingit ng pagkalugi. Maraming taon na ang nakalipas. Anak, hawak na natin ang alas. Sabi ni Beatrice kay Frida, ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Hindi lang natin siya basta aalisin, dudurugin natin siya. Habang ang mag-inang De Villa ay nagbabalak ng masama, si Hans naman ay nasa gitna ng sarili niyang digmaan. Isang gabi, pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ama sa sala. Seryoso itong nakaupo, naghihintay. Hans, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Don Ricardo, walang paligoy-ligoy. Dad, pagod ako. Tungkol ito sa kasal ninyo ni Frida. Pagpapatuloy nito, hindi pinansin ang sinabi niya. Tumawag sa akin si Beatrice. It seems na may nararamdaman si Frida na nag-aalangan ka. Napabuntong hininga si Hans. Dad, alam niyo naman na hindi ko mahal si Frida. This is purely for business, an alliance. At ano ang masama doon? Tumaas ang boses ng kanyang ama. Ang pag-aasawa ay isang kontrata, Hans, isang partnership. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang tustusan. Hindi na napigilan ni Hans ang sarili. Isang luho? Dad, dahil sa paniniwalang yan, nawala si Kuya. Natigilan si Don Ricardo.
Ang pagbanggit sa panganay nitong anak ay ang tanging bagay na nakakapagpatigil dito. Si Kuya Marco, minahal niya si Ana. Pagpapatuloy ni Hans, ang boses ay puno ng pait. Isa lang siyang simpleng librarian, pero para kay Kuya, siya ang lahat. Pero anong ginawa ninyo? Itinakwil ninyo siya. Pinutulan ng lahat ng suporta. Hinayaan ninyo siyang mamatay sa sakit sa isang cheap na apartment dahil ayaw ninyong gumastos para sa isang nobody. Bawat salita ay parang isang suntok sa nakaraan. Ang imahe ng kanyang kapatid, payat at nanghihina sa huling pagkikita nila, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang pamilyang ito. Depensa ni Don Ricardo. Pinrotektahan o sinira ninyo? Sigaw ni Hans. Cha đã mất một người con trai vì sự áp đặt này rồi, cha còn muốn mất thêm con nữa sao? Dad, you already lost one son because of this arrangement. Do you want to lose another? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisanggi ni Hans. Wag na wag mo akong sasagutin ng ganyan. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Ikaw ang natitira sa akin, Hans. Ikaw ang tagapagmana. Gagawin mo ang tungkulin mo. Magpapakasal ka kay Frida. Sa ayaw at sa gusto mo. Tumalikod si Don Ricardo at iniwan si Hans na mag-isa sa malawak na sala. Napahawak si Hans sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang muling ipinamukha sa kanya. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Mula sa kanyang wallet, kinuha niya ang isang lumang litrato, isang selfie na kuha ng kanyang cellphone. Ang litrato ni Isabel na kinunan niya ng palihim isang araw habang ito ay nagbabasa sa lobby. Ang mukha nitong payapa, ang mga matang puno ng determinasyon. Siya ang katahimikan sa magulo niyang mundo. Siya ang katotohanan sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Sa sandaling iyon, habang tinititigan ang litrato, nagdesisyon si Hans. Tama na. Sobra na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mensahe para kay Frida. We need to talk at the engagement party tomorrow night. In front of everyone. Pinindot niya ang send. Sa kabilang banda ng syudad, nabasa ni Frida ang mensahe. Ipinakita niya ito sa kanyang ina. An engagement party surprise? Sabi ni Frida na may halong panunya. How romantic. Ngumisi si Beatrice. Hayaan mo siyang magplano ng sorpresa niya, anak. Dahil tayo, may sarili tayong sorpresa para sa lahat. May kinuha itong isang mamahaling kwintas mula sa isang jewelry box. At ang sorpresang yon, sabi nito habang isinusukat ang kwintas sa leeg ni Frida, ay magsisimula sa pagkawala nito. Ang Grand Ballroom ng The Monarch Hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet ay humahalo sa mga bulungan at halakhakan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Hans sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Ang suot niyang mamahaling tuxedo ay parang isang kadena na sumasakal sa kanya. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabating bisita ay isang pag-arte. Relax, son. Bulong ng kanyang ama sa tabi niya. Tonight, we seal the biggest alliance in our company's history. Hindi sumagot si Hans. Hinanap ng kanyang mga mata si Frida. Nakita niya ito sa gitna ng ballroom na papalibutan ng mga humahanga. Nakasuot ito ng isang kumikinang na evening gown at sa leeg nito ay ang isang napakagandang diamond necklace. Ang heirloom ng pamilya Monte Carlos. Ang kwintas na ipinasuot ng kanyang ina kay Frida bilang simbolo ng pagtanggap. Para kay Hans, isa lang itong mamahaling posas. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Anunsyo ng MC. Let us welcome the couple of the hour, the future Mr. and Mrs. Monte Carlos, Hans and Frida. Pumalakpakan ang lahat. Lumapit si Frida sa kanya, kumapit sa kanyang braso, at ngumiti ng napakatamis. Isang ngiti para sa mga kamera. You look nervous, darling. Bulong nito sa kanya.
May sasabihin ka bang importante? Oo, sagot niya. Seryoso. Mayroon. Inakay niya ito paakyat sa maliit na entablado. Ibinigay sa kanya ng MC ang mikropono. Ito na. Ito na ang sandali. Ang sandali na babaguhin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong naroon. Mga business partners, mga kaibigan ng pamilya, mga miyembro ng media. Good evening, everyone. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Thank you for coming tonight to celebrate with us. Huminto siya sandali. Tiningnan niya si Frida. Ang ngiti nito ay hindi nagbabago, puno ng pag-asa. I stand here tonight because there is something important that I need to say. Something that should have been said a long time ago. This engagement. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumitaw sa kanya si Frida. Napahawak ito sa kanyang leeg. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang kwintas ko! Halos pabulong na, sabi nito. Sapat lang para marinig niya. Wala na. Pagkatapos, sa isang iglap, ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng takot. Napasigaw ito. Isang malakas at nakakataranta na sigaw. Magnanakaw! Natigilan ng lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkabigla. Frida, anong nangyayari? Tanong ni Hans. Naguguluhan? Ang kwintas! Hans, ninakaw ang kwintas ko. Umiiyak na, sabi ni Frida. Humawak ito sa kanyang damit, ang buong katawan ay nanginginig. May kumuha. Bumaba sila ng entablado. Mabilis na lumapit ang kanilang mga magulang at ang security ng hotel. Lock down the ballroom. No one leaves. Utos ni Don Ricardo. Naging magulo ang lahat. Naghahanap ang mga gwardya. Nagtanong-tanong. Si Frida ay umiiyak sa isang sulok. Inaalo ng kanyang ina. Tumingin si Hans sa paligid. Isang perpektong gulo. Isang perpektong distraction mula sa dapat sana ay sasabihin niya. Coincidence? Naisip niya. O baka naman. Sir Hans, tawag ng head of security. May nakita po kami sa CCTV. Isang babaeng nakauniforme ng janitor. Malapit po sa dressing room ni Ma'am Frida kanina bago magsimula ang party. Nanlamig si Hans. Janitor? Opo. At ayon po sa logbook, iisa lang po ang janitor na naka-duty sa floor na to ngayong gabi. Isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Isang pangalang ayaw niyang isipin. Hindi maaari. Biglang nagsalita si Beatrice de Villa, ang ina ni Frida. My daughter also mentioned something. May isang janitor na palaging umaaligid sa opisina mo, Hans. Hindi ba't siya rin ang dahilan kung bakit nadulas si Frida noon sa lobby? Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason. That's enough. Mariing sabi ni Hans. Ngunit huli na. Ang mga salita ay kumalat na. Ang mga bisita ay nagbubulungan na. Ang pangalan ni Isabel, kahit hindi binanggit ay nasira na. Biglang tumayo si Frida. Ang muka ay puno ng luha. Ngunit ang mga mata ay may kakaibang kinang. Lumapit ito kay Hans. Hans, I'm so scared, sabi nito. Pero hindi lang yun ang problema. Anong ibig mong sabihin? Huminga ito ng malalim na para bang nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang masakit na katotohanan. Ang babaeng yon. Matagal na niya akong tinatakot. Sinusundan. Nagpapadala ng mga mensahe. Kwento nito, ang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Sinabi niya sa akin na titigilan niya lang ako kapag binigyan ko siya ng pera. Sabi niya, kailangan niyang makaganti dahil ang pamilya daw namin ang may kasalanan sa pagbagsak ng negosyo ng pamilya niya noon. Natigilan si Hans. Ang pamilya ni Isabel? Si Beatrice de Villa ang sumalo. Ipinakita niya sa amin ang isang video. Blurred, pero malinaw na may isang taong kamukha ng janitor na yon na paikot-ikot malapit sa dressing room ko. Sabi nito sa security. Habang nagkakagulo ang lahat, si Frida ay muling bumulong kay Hans. Sa pagkakataong ito, puno ng pait. I confronted her
And she attacked me, look. Itinaas nito ang braso at may maliit na kalmot doon na ngayon lang napansin ni Hans. Ang lahat ng ebidensya ay nagtutugma. Isang perpektong kwento, isang perpektong patibong, at bago pa man makapag-isip si Hans ng maayos, bago pa man niya maipagtanggol si Isabel, ibinato ni Frida ang huling, pinakamatinding bomba. Tumingin ito sa lahat. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, isinigaw niya ang panghuling kasinungalingan. Pero hindi yun ang lahat. Humagulgol siya. Hindi lang siya magnanakaw. Isa siyang espiya. Nandito siya para maghiganti. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mga mata, kasama ang kay Hans, ay napako kay Frida, naghihintay sa kasunod na lason na lalabas sa kanyang bibig. Ang pamilyar na ugong ng floor polisher ang tanging kasama ni Isabel sa tahimik na hallway. Gabi na, at ang buong palapag ay nasa kanya na. Sa mundong ito, siya ang reyna ng kalinisan at kaayusan. Dito, ang lahat ay may lohika. Ang dumi ay nililinis, ang gulo ay inaayos. Isang payapang mundo hanggang sa bigla itong basagin. Dalawang malalaking anino ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Dalawang security guard na may mga seryosong mukha. Isabel Reyes? Tanong ng isa. Ang boses ay matigas. Oo po. Kinakabahang sagot niya. Sumama ka sa amin. Hindi yun isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Bago pa man siya makapagtanong, marahas na hinawakan ng mga ito ang magkabila niyang braso. Ang floor polisher ay naiwan niyang umuugong sa gitna ng hallway. Teka, saan po tayo pupunta? Ano pong kasalanan ko? Tanong niya. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Walang sumagot. Kinaladkad siya ng mga ito palayo sa kanyang tahimik na mundo. Papunta sa isang lugar na puno ng ingay at nagkikislapang mga ilaw. Papunta sa Grand Ballroom. Nang bumukas ang malaking pinto, tila isang malakas na alon ang sumalubong sa kanya. Ang mga bulungan, ang daan-daang pares ng mga matang mapanghusga, ang lahat ay nakatingin sa kanya, sa kanyang gusot na uniforme, sa kanyang pagod na mukha, sa kanyang pagkatao, para siyang isang maruming basahan na itinapon sa gitna ng isang piging ng mga hari at reyna. At sa gitna ng lahat, nakita niya sila, si Sir Hans, ang kanyang mga magulang, si Frida at ang ina nito. Siya nga, sigaw ni Frida. Itinuturo siya na parang isang kriminal. Ang daliring iyon ay parang isang kutsilyo na direktang tumusok sa kanyang puso. Anong nangyayari dito? Nalilitong tanong ni Isabel. Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ni Beatriz de Villa. Alam namin ang lahat. Alam namin ang plano mong paghiganti. Paghiganti? Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Isang laptop ang biglang inilagay sa harap niya. Ipinakita sa screen ang isang serye ng mga email na naglalaman ng mga kompidensyal na impormasyon ng Monte Carlo Prime Holdings. Ipinadala sa pinakamalaking katunggali nila. At ang pangalan ng nagpadala, reyeslogisticsemail.com. Gumuho ang mundo ni Isabel. Reyes Logistics, ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama. Hindi ako ang nagpadala niyan. Nanginginig niyang sabi. Wala akong ganyang email address. Hindi ko alam yan. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Frida. Pero ang mga email na ito ay ipinadala mula sa isang public computer shop. 3 kanto lang mula sa apartment na tinitirhan mo. Anong masasabi mo doon, Isabel? Wala siyang masabi. Isang perpektong bitag. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang binuo ng napakagaling? Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, sa gitna ng lahat ng matang mapanghusga, isa lang ang hinanap niya.
Ang mga mata ni Sir Hans, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Umasa siya. Nagmakaawa ang kanyang kaluluwa. Sir Hans, sabihin niyo sa kanila, alam ninyo ang totoo. Kilala ninyo ako. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagtitiwala, hindi rin galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa. Pag-aalinlangan, pagkalito, ang tingin ng isang taong hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Ang katahimikan ni Hans ang pinakamatibay na ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang pananahimik ang bumasag sa natitirang pag-asa sa puso ni Isabel. Kung kahit siya ay hindi naniniwala sa kanya, sino pa? Sa huli, ang ama ni Hans, si Don Ricardo, ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pandidiri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. At sa isang boses na malamig at walang awa, binitiwan nito ang kanyang sentensya. You're isang salita. Ngunit may kasunod pa. At sisiguraduhin naming hinding-hindi ka na makakahanap pa ng trabaho kahit saan. Ang mga huling salita ng kanyang ama ay parang isang malakas na pagkulog na nagpatigil sa lahat. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging isang malabong pagkilos. Ang pag-escort ng mga gwardiya kay Isabel palabas. Ang pag-uwi ng mga bisita na may dalang bagong tsismis. Ang pagtatapos ng gabi sa isang pekeng yakap mula kay Frida at isang matigas na tapik sa balikat mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng bagyo, dumating ang isang nakakabiinging katahimikan. Kinabukasan, pumasok si Hans sa opisina at ang pakiramdam ay tila naglalakad siya sa isang sementeryo. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa kanya, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot. Ang balita tungkol sa espiyang janitor ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng kanyang opisina, ang lahat ay malinis, masyadong malinis. Walang bakas ni Isabel. Wala na ang mga sticky notes. Wala na ang librong iniwan niya sa mesa. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito ay malungkot at walang buhay. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang kanyang mga mata. Muli niyang nakita ang mukha ni Isabel kagabi. Ang pagkabigla, ang sakit, at higit sa lahat, ang paghahanap ng tulong sa kanyang mga mata. Isang tulong na hindi niya naibigay. Bakit? Dahil nag-alinlangan siya. Dahil sa isang sandali, sa harap ng lahat ng ebidensya, naniwala siyang posible. Posibleng ang babaeng hinahangaan niya sa talino ay siya ring babaeng may kakayahang maghiganti. Ang kahihiyan ay kumain sa kanyang kaluluwa. Anong klase siyang leader? Anong klase siyang tao? Pumasok si Frida sa kanyang opisina nang walang katok. Dala nito ang isang tasa ng kape. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Darling, okay ka lang ba? Tanong nito. Huwag mo nang isipin yun. She was a monster, a snake. But she's gone now. We're safe. Inilapag nito ang kape sa kanyang mesa. Tiningnan ni Hans ang mukha nito. Ang mukha ng biktima. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may nakita siyang panandaliang kislap ng tagumpay. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam. Umalis ka muna, Frida. I need to work. Malamig niyang sabi. Lumipas ang mga araw. Ang kumpanya ay unti-unting bumalik sa normal. Ang isyu tungkol kay Isabel ay unti-unting namatay. Ang pamilya niya ay abala na sa paghahanda para sa kasal. Ang lahat ay umaayon sa plano. Pero si Hans, hindi. Gabi-gabi, bago matulog, ang mukha ni Isabel ang nakikita niya. Hindi na siya nagtatrabaho ng late. Walang dahilan. Walang sticky note na naghihintay sa kanya. Isang hapon, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya ang address ni Isabel na nakuha niya mula sa HR records. Isang maliit at masikip na eskinita. Isang lumang apartment building
na halos magiba na. Kumatok siya sa pinto ng unit nito. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Isang matandang babae mula sa kabilang pinto ang sumilip. Wala na sila dyan, iho. Kagabi pa umalis. Dala ang lahat ng gamit. Saan po sila pumunta? Nagkibit balikat ang matanda. Abay, ewan ko. Ang sabi lang ng nanay, lalayo daw muna sila. Gumuho ang pag-asa ni Hans. Nawala na siya. Tuluyan na siyang nawala. Gabi na nang makauwi siya. Nag-drive lang siya ng walang direksyon, umaasang sa isang milagro ay makikita niya si Isabel sa isang tabi. Isang imposibleng pag-asa. Ito ang leksyon sa'yo sa pagtitiwala sa maling tao. Sabi ng kanyang ama nang makita siya. Hindi na siya sumagot. Umakyat na lang siya sa kanyang kwarto. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas mabigat kaysa dati. Napaupo siya sa harap ng kanyang computer. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang manuntok. Ngunit wala siyang magawa. Tanggap na niya. Natalo na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang ideya na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Ang CCTV footage. Pinanood na ito ng security. Pinanood na ng mga pulis. Ngunit hindi pa niya ito napapanood. Hindi ang kabuuan. Mabilis niyang tinawagan ang hepe ng security. Gamit ang kanyang autoridad, inutusan niya itong isend sa kanya ang lahat ng raw, unedited files ng CCTV footage mula sa gabi ng engagement party. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula ng mag-download ang mga malalaking video files. Pinanood niya ang bawat anggulo. Ang lobby, ang hallway, ang labas ng ballroom. Pinanood niya ang video na ipinakita ni Beatrice de Villa, isang malabong anino, kamukha ni Isabel, na naglalakad malapit sa dressing room. Paulit-ulit niya itong pinanood. Walang mali. Ngunit hindi siya sumuko. Pinanood niya ito sa slow motion. Nin-zoom niya hanggang sa halos masira na ang pixels. At doon, sa isang iglap, sa isang frame na wala pang isang segundo, nang bahagyang umikot ang anino, may isang bagay na kumislap sa wrist nito. Isang bagay na metaliko at kumikinang. Parang kidlat na tumama sa isip ni Hans ang isang alaala. Ang relo. Ang relo ni Frida. Isang mamahaling Rolex na may diamante. Ang paborito nitong relo na palagi nitong suot. Si Isabel, kahit kailan, ay hindi niya nakitang nagsuot ng kahit anong alahas. Lalo na ng relo. Napahawak si Hans sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi maaari. Ngunit ang ebidensya, kahit gaano kaliit, ay nasa harap na niya. Isang maliit na kislap, isang maliit na butas sa isang perpektong kasinungalingan. At sa sandaling iyon, ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang nag-aapoy na galit. Ang maliit na kislap sa CCTV footage ay parang isang maliit na mitya na nagsindi ng isang malaking apoy sa loob ni Hans. Ang pag-aalinlangan ay naging determinasyon. Ang pagsisisi ay naging misyon. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay tawagan ng isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Isang dati niyang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa ng cybersecurity expert. Marco, I need a favor. A very discreet one. Sabi ni Hans sa telepono. Ipinadala niya kay Marco ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage, ang kopya ng mga pekeng email. Give me 24 hours, sabi ni Marco. Habang naghihintay, hindi nag-aksaya ng panahon si Hans. Alam niyang may koneksyon ng lahat. Ang pagbagsak ng kumpanya ng pamilya Reyes at ang pag-atake kay Isabel ay hindi maaring nagkataon lang. Kailangan niyang mag-imbestiga. Pumunta siya sa dating address ng opisina ng Reyes Logistics. Isa na itong abandonadong gusali. Ngunit sa tabi nito ay may isang maliit na karinderya. Nagbaka sakali siyang magtanong. Ay oo, naalala ko pa sila Mang Tonyo, sabi ng matandang may-ari. Napakabait na tao. Ang laki ng naitulong niyan dito sa amin. Pero isang araw, nagulat na lang kami.
Biglang nagsara. Ang sabi, nalugi daw. May isang malaking kumpanya daw na umagaw sa pinakamalaki nilang kliyente. Anong pangalan ng kumpanya? Tanong ni Hans. Hindi ko na matandaan, iho, pero ang alam ko, mayaman at makapangyarihan. Walang binatbat ang maliit na kumpanya nila Mang Tonyo. Sinubukan niyang hanapin ang mga lumang empleyado ng Reyes Logistics. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap sa online archives, nakakita siya ng isang pangalan, a certain Mang Nestor, ang dating operations manager. Pinuntahan niya ang address nito sa isang probinsya sa Timog. Naabutan niya ang isang matandang lalaki na nag-aalaga ng mga manok sa kanyang bakuran. Noong una, nag-aalangan itong magsalita. Ngunit nang ipakita ni Hans ang kanyang ID at sinabing gusto niyang malaman ang katotohanan, unti-unting lumambot ang matanda. Ikinuwento ni Mang Nestor ang lahat. Ang tungkol sa Devila Corporation, kung paano sila gumamit ng mga maruruming taktika, paninira, pagpapakalat ng pekeng balita, at pag-aalok ng suhol para lang makuha ang kontrata na dapat sana ay sa Reyes Logistics. Sinira nila kami, Sir Hans, sabi ni Mang Nestor. Ang mga mata ay nangingilid sa saluha. Sinira nila ang buhay ng isang mabuting tao para lang sa pera. Bawat salita ng matanda ay parang isang martilyo na pumupukpok sa konsensya ni Hans. Ang pamilya ng babaeng pinakasalan niya ay ang parehong pamilya na sumira sa pamilya ng babaeng unti-unti niyang minamahal. Gabi na nang tumawag si Marco. Hans, I have nataej, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Una, ang CCTV, malinaw na dinoktor. May mga frames na tinanggal at pinagpatong. Pangalawa, ang mga email. They were sent using a sophisticated multi-proxy server to hide the origin. But I traced the initial IP. It came from a laptop registered under the Devila Corporation. Napapikit si Hans. Hawak na niya ang lahat. Ang motibo, ang ebidensya, ang katotohanan. Ngayon, ang kailangan na lang niyang hanapin ay si Isabel. Nagpagawa siya ng mga posters, nag-alok ng malaking pabuyaya, nag-hire siya ng mga private investigator, araw-araw. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, umiikot siya sa iba't ibang lugar sa Maynila. Bit-bit ang litrato ni Isabel. 1 linggo, 2 linggo. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga investigator. Sir, I think I found her. Nasa isang maliit na bayan sa Batangas. Nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang kainan sa tabi ng highway. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hans. Agad siyang nag-drive papunta roon. Pagdating niya, mula sa kanyang sasakyan, nakita niya ito. Nakatayo sa labas ng kainan, nagpupunas ng mesa, payat. Tila mas tumanda ng ilang taon. Ang dating kinang sa mga mata nito ay wala na. Ngunit nandoon pa rin siya. Buhay. Bumaba siya ng sasakyan. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Nang nasa ilang hakbang na lang siya ang layo, tumawag siya. Isabel? Napatigil ito sa pagpupunas. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay nanlaki nang makita siya. 1 segundong gulat. Ngunit agad yung napalitan. Ang mukha nito ay naging isang blangkong pader. Walang emosyon. Walang galit. Walang saya. Walang kahit ano. Tiningnan siya nito na parang isang estranghero. Na parang isa lang siyang ordinaryong customer. Sir, sabi nito sa isang boses na malamig at formal. Ano po ang kailangan ninyo? Ang tanong na yon, ang lamig sa boses na yon, ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ama. Ang mga salitang yon ay parang isang pader na yelo na humarang sa pagitan nila. Ngunit hindi uurong si Hans, hindi ngayon. Isabel, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Pasensya na po, sir. Oras po ng trabaho. Sagot nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya.
at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa na para bang wala siya roon. Hindi siya sumuko. Umupo siya sa isa sa mga mesa at naghintay. Hinayaan niya itong magtrabaho. Pinanood niya itong magsilbi ng pagkain, magligpit ng mga plato. Ang bawat kilos nito ay tila mas mabigat, mas pagod. Nang matapos ang shift nito, muli niya itong hinarang. "Please, Isabel, 5 minuto lang." Sa wakas, tiningnan siya nito sa mata. "Para saan pa, Sir Hans? Para paalisin ulit ako sa trabaho? Para ipahiya ulit sa harap ng maraming tao?" Ang bawat salita ay puno ng pait. "Para ayusin ang lahat," sagot niya. Mula sa kanyang briefcase, inilabas niya ang isang folder. Ipinakita niya rito ang lahat. Ang report ni Marco, ang testimonya ni Mang Nestor, ang mga screenshot ng tunay na IP address. "Naniwala ako sa kanila, Isabel, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Isabel habang binabasa nito ang mga dokumento. Ang pader na yelo ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Nakita niya ang pagkabigla, ang pagkalito, at sa huli, isang luhang pumatak mula sa mga mata nito. "Bukas," sabi ni Hans. "Bukas ng umaga, magkakaroon ng emergency board meeting. Nandoon ang pamilya ko, ang mga De Villa. Gusto kong nandoon ka." Umiling si Isabel. "Ayoko na. Ayoko nang bumalik doon." "Gawin mo to hindi para sa akin," sabi ni Hans. "Gawin mo to para sa'yo, para sa pangalan mo, para sa ama mo." Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang tila nagbigay ng lakas kay Isabel. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango ito. Kinabukasan, ang executive boardroom ng Monte Carlo Prime Holdings ay puno ng tensyon. Naroon si Don Ricardo, si Frida, at ang kanyang inang si Beatrice. Ang lahat ay nagtataka kung bakit may biglaang pulong. "Hans, what is the meaning of this?" tanong ni Don Ricardo. Ngumiti lang si Hans at umupo sa dulo ng mahabang mesa. "Let's wait for one more guest." Sakto, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitor, kundi isang simpleng bestida. Ngunit ang tindig niya ay mataas. Ang kanyang mga mata ay matatag. Nanlaki ang mga mata ni Frida at Beatrice. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" sigaw ni Beatrice. "She's my guest," kalmadong sagot ni Hans. At narito siya para pakinggan ang katotohanan. Sa malaking screen sa harap ng boardroom, isa-isang ipinakita ni Hans ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang unedited CCTV footage naka-zoom in sa kumikinang na relo. Ang technical report na nagpapatunay na dinoktor ang video. Ang pagsusuri sa email na nagtuturo sa IP address ng De Villa Corporation. Bawat ebidensya ay parang isang pako na ipinupukol sa kabaong ng kasinungalingan ng mag-inang De Villa. Namutla si Beatrice. Nagsimulang manginig si Frida. "This is absurd! Gawa-gawa lang yan!" Depensa ni Beatrice. "Talaga po ba?" Biglang nagsalita si Isabel. Ang boses ay malinaw at matatag. At ikinuwento niya ang narinig niyang pag-uusap ni Frida sa telepono. Ang pag-amin nitong plinano ang insidente sa lobby. Ang huling ebidensya ay isang video call. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mang Nestor. Ikinuwento niyang muli ang lahat ng ginawa ng De Villa Corporation sa Reyes Logistics. Maraming taon na ang nakalipas. Doon na napuno si Don Ricardo. Tumingin siya kay Beatrice, ang kanyang dating kaibigan at magiging bale na may matinding galit. "Beatrice, totoo ba ang lahat ng ito?" Hindi na nakasagot si Beatrice. Napahawak na lang ito sa kanyang dibdib at unti-unting napaupo. Ngunit si Frida, sa gitna ng pagbagsak ng kanilang mundo, ay tila nawala sa sarili. Tumingin siya kay Hans, hindi na umiiyak, kundi tumatawa. Isang tawang nakakakilabot. "Oo, oo, ginawa namin ang lahat ng yon." Sigaw niya, ang kanyang mukha ay nag-iba.
Dahil dapat sa akin ka lang, Hans. Sa akin lang. Ako ang nararapat para sa'yo. Hindi ang isang basahan na tulad niya. Ang kanyang pagtawa ay naging isang malakas na hagulgol. Nawala na ang elegante at sopistikadang si Frida. Ang natira ay isang babaeng sinira ng sarili niyang inggit at obsesyon. Natahimik ang buong boardroom. Ang katotohanan, sa lahat ng kapangitan nito, ay lumabas na. Habang nagkakagulo, ang mga tao sa paligid ng nahimatay na si Beatrice at ang umiiyak na si Frida, tumayo si Hans. Hinanap niya si Isabel. Nakita niya itong papalabas na ng pinto. Mabilis niya itong sinundan. Naabutan niya ito sa hallway, sa parehong lugar kung saan niya ito unang sinigawan. Isabel, sandali. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Tapos na, Sir Hans, sabi nito. Salamat sa paglilinis ng pangalan ko. Hindi pa? Sabi ni Hans. Hindi pa tayo tapos. Dahan-dahan itong lumingon at sa mga mata nito, nakita niya ang isang matinding pagod. Salamat sa lahat, sabi nito. Ngayon, tapos na talaga. Patas na tayo. Nag-iwan ito ng isang maliit na piraso ng papel sa isang bench doon. Ang kanyang huling mensahe, bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Pinulot ni Hans ang papel. Iisang salita lang ang nakasulat. Paalam. Naiwan si Hans na nakatayo roon. Hawak ang papel. Naipanalo niya ang laban. Ngunit sa pag-alis ni Isabel, ang pakiramdam niya ay mas talo pa siya kaysa dati. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok mula sa eskandalo ng Monte Carlos at Devilla ay unti-unti nang humupa. Ang engagement ay opisyal na kinansela. Ang Devilla Corporation, dahil sa mga legal na kaso at masamang publisidad, ay tuluyan ng bumagsak. Si Frida ay naipasok sa isang mental health facility para magpagamot. Si Isabel naman ay bumalik sa probinsya. Ginamit niya ang malaking halaga na ibinigay sa kanya ni Hans bilang danyos perwisyos, isang halagang pilit niyang tinanggihan noong una, ngunit ipinilit nito para muling itayo ang pundasyon ng kanilang pangarap. Hindi na Reyes Logistics. Ngayon, ito ay Elena's Finest, isang maliit na negosyo na nagbebenta ng mga lokal na pagkain at produktong gawa sa kanilang probinsya. Ipinangalan niya ito sa kanyang ina, na ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang sigla dahil sa bagong pag-asa. Isang hapon, habang abala si Isabel sa pag-aayos ng mga produkto sa kanilang maliit na tindahan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaking hindi na nakasuot ng mamahaling suit at tie. Isang simpleng polo shirt at maong pants. Ang puso ni Isabel ay bahagyang kumabog, ngunit hindi na ito ang dating kaba na may halong takot. Iba na ngayon. Hans, sabi niya, isang simpleng pagbati, hindi na sir. Ngumiti si Hans, isang totoong nangiti, hindi na ang malamig at pilit na ngiti ng isang CEO. Isabel, anong ginagawa mo dito? Nag-resign na ako bilang CEO ng Monte Carlos Prime. Sabi nito, isang balitang ikinagulat ni Isabel. Ipinasa ko na sa pinsan ko ang pamamahala. Napagtanto ko na hindi iyon ang buhay na para sa akin. Ang gusto ko ay bumuo ng isang bagay na may kahulugan. May inilabas itong isang folder mula sa kanyang sasakyan. Inilatag niya ito sa isa sa mga mesa sa tindahan. Anong to? Tanong ni Isabel. Isang business plan, sagot ni Hans. Isang plano para palakihin ang Elena's Finest. Isang distribution network para maabot ng mga produkto ninyo, hindi lang ang buong Pilipinas, kundi pati na rin ang ibang bansa. Gagamitin natin ang teknolohiya, ang logistics. Habang nagsasalita si Hans, ang nakikita ni Isabel ay hindi na ang aroganteng CEO. Nakikita niya ang isang lalaking puno ng pasyon, ang parehong pasyon na nakikita niya sa sarili niya. Bakit mo to ginagawa?
Tanong ni Isabel. Tinitigan siya ni Hans ng diretso sa mata. Dahil naniniwala ako sa'yo, Isabel, noon pa man. At dahil gusto kong maging partner mo, hindi lang sa negosyo. Hindi agad sumagot si Isabel. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang maliit na tindahan, sa kanyang inang, masayang nagdidilig ng halaman sa labas, sa buhay na muli niyang binuo mula sa abo. Natuto siyang maging matatag mag-isa. Natuto siyang ipaglaban ng sarili. Hindi na niya kailangan ng isang tagapagligtas. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi nag-aalok ng pagliligtas. Nag-aalok ito ng pakikipagtulungan, ang pagkakapantay-pantay, ng respeto. Ang integridad ang pinakamahalagang puhunan. Bulong ni Isabel, inuulit ang mga salita ng kanyang ama. At ang tiwala. Dugtong ni Hans. Hayaan mo akong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Magsimula tayo ulit bilang magkaibigan, bilang business partners, at tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Hans, ang mga mata na minsan niyang tiningnan para humingi ng tulong, ang mga mata na minsan ay nag-alinlangan. Ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng katapatan at pag-asa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Isabel sa kanya. Isang ngiti na totoo, walang halong takot, at puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Sige, sabi niya, habang itinuturo ang upuan sa tapat niya. Pag-usapan natin yung plano mo. Umupo si Hans. Sa pagitan nila ay ang isang business plan, ngunit ang kanilang pinag-uusapan ay higit pa roon. Ito ay ang plano para sa isang kinabukasan na sabay nilang bubuuin. Hindi dahil sa obligasyon o yaman, kundi dahil sa paghanga, respeto, at isang pag-ibig na dumaan sa apoy para maging tunay. Ang araw ay dahan-dahang lumubog at ang ginintoang sinag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha. Isang hudyat na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may naghihintay na isang napakagandang umaga.